Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito na naman po tayo sa pangalawang episode. Pagsisikap maging dae. So, iumpisa po namin ang gabing ito sa pangalan ng nag-iisang Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang pinakamahabagin at maawain. Gusto rin natin banggitin yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him. Na napakaswerte tayo kasi nakasama tayo sa kanyang nation, sa kanyang umma. Sa lahat ng pinakamaswerteng nation ay ang simula sa nation ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa pagguno ng mundo. Masarap ang kape, Ustad. Masarap eh. So, naghalo yung ang init. Init, no? Naghalo ang init eh. Kaya nga eh. Pero Ustad, nakikita ko, puting-puti yung buhok ko. Talagang matanda na tayo eh. So Ustad, magsalam ka naman sa kanila. Alhamdulillah. So, bago po natin bigyan ng salam din ng ating mga viewers, di ba? So, bati muna ako sa ating mga kapatid, no? Assalamualaikum dyan sa lahat ng ating mga kapatiran na mga Muslim sa buong mundo, lalong-lalo dito sa Pilipinas, no? At saka sa ating na mga kapatid na mga hindi pa mga Muslim, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat kami sa Allah. At saka pagkatapos ay salamat din sa ating mga kapatid na sumasabaybay itong ating programa. Na inshallah subhanahu wa ta'ala, mayroon na po tayo namang makukuhang aral at saka tinatawag natin na kaalaman, no? Patungkol sa pananampalatayang Islam. Alam mo, kapatid, no, na Milhamid, ilang taon ka ba nag-aral ng yung elementarya? 6 na taon. 6 na taon. Wala, hindi pa kasama yung kinder, isang taon nursery, isang taon kindergarten, tapos 6 na taon elementary. So, haba, no? So, sa elementarya, mayroon tayong subject na mathematics, di ba? Hanggang grade 6, no? Pero yung nag-graduate ka ng yung graduation mo ng elementarya, naging mathematician ka ba? Kasi meron ka hindi naman. Siguro ikaw siguro yung pinakamatalino sa mathematics. Ako yung pinaka-tarantado. Mano lang siguro. Hindi naman. Pero hindi ka na yung mathematician nun pagkatapos. Hindi naman. Kaya nga ako nag-doktor na lang kasi ayaw ko ng math eh. Oo. Hindi ko talaga Pero ang pinakamaganda doon, sa loob ng 6 na taon, mayroon ka bang natutunan sa mathematics? Oo naman. Kasi meron din tayong mathematics sa high school. Yun, no? Mahalaga yung foundation. Yung basic operation, di ba? Maganda yun. So, ganun din kung tayo, kung makikinig tayo or sasaliksik tayo patungkol sa Islam, ay hindi naman nangangahulugan na kung nag-study ka or nakikinig ka na patungkol sa Islam, ay hindi naman nangangahulugan na ikaw ay magiging isang Muslim. Kundi mayroon kang makuhang kaalaman na Ustad, marami akong alam na sa Hindu, sa Buddhism,
Sa Bible, dami kong natutunan eh. Kasi abang naging fanatic ba? Nung college ako, yan, sayang, hindi natin naitag si Ahmad Barcelo. So, year of 1999, 2000, kami yung mga estudyante sa Manila noon. Pati nga to si Abdurrahman Cruz eh. Nung 2008, siyang nadatnan niya ako sa kasama niya anak niya sa Barkas. Speaking of Abdurrahman Cruz, inshallah, alhamdulillah, dito sa Bayugan City, inshallah, mayroon tayong slot, binigyan tayo ng PNP natin dyan ng Pupunta si Abdurrahman? Hindi, ako. Every Wednesday, the information nila, binibigyan tayo ng 15 minutes para mag-share ng information. Maganda yun. Kasi yung information... Si Abdurrahman, di ba? Ganyan yung niya? Oo, kasi maganda rin na ipapakita, lalo na sa na ituturo natin ng Islam kasi nakatatak sa atin yung extremism. Yun, tama, no? Pero bago pala, makalimutan ko itong si Muhammad Ali Makarambo na isang tabligh attorney to. Magaling to, nasa dawa rin to. Balasang Kano Kadnan, Duksab. Masyaallah. So, attorney sab din yan. Amir sabi. Yan, nanonood. Si Abdullah di sila. Dati na gano'n yan. Balik Islam to. Grad ko to sa Cebu, Iloilo yata. So, nanonood sa atin ngayon. No? Salam dyan, bro. Salam sa inyo, no? Mga brother natin nasa dawa. Kasi naiintindihan tayo eh. Kahit na tayo ay hindi naman sa nagmamagaling. Gusto lang maka-contribute. No? Kahit isang verse, no? Kasi, kung alam lang ng Muslim, kaya ginagawa natin to, bukod sa iyo, Stan, no? Na may pinag-aralan mo yan, ayaw natin ma-interrogate sa Yawmul Qiyamah. Saan mo ba ginamit ang dila mo, kaalaman mo, kamay mo? So, mayroon tayong katuruan sa Islam na bawal. Kailangan abang nandito ka sa mundo, kung anong meron ka ay related to please Allah. Yun, tama. So, kaya nga nagsisikap tayo maging dahi, ustad eh. Bakit ang pwede lang maging dahi yung mga ustad? So, ganun tayo. Ito, si attorney, magaling to. Nasa dawa rin to. So, lahat talaga tayo, obligado tayo. Obligado yan. Mandatory ang lahat ng Muslim na magkaroon ng kalaman. Sinabi ng Propeta Muhammad, yung sinabi mo kanina na alhamdulillah, sinabi mo kanina, alhamdulillah napabilang tayo sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sinabi doon na kuntum khairun ummatin ukhrijat lin-nas, no? Kayo ang pinakamainam sa lipi ng mga tao, no? Dahil sinabi doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ta'muruna bil ma'ruf, nagtuturo kayo ng kabutihan. Wa tanhauna 'anil munkar, at nagbabawal kayo ng mga kasamaan. Yung munkar, wa tu'minuna billah, at may paniniwala sa Diyos. So, yun ang pinakamainam na tao, at ang Muslim ay tinuturuan kung paano mapalapit sa tagapaglikha sa Diyos, no? Sa pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ustad, correct me if I'm wrong. Unang-unang verse na nilahad ng Allah subhanahu wa ta'ala through angel Jibril or Gabriel sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung 40 years old siya, pumunta siya doon sa cave. Anong cave yun? Garhira. Garhira. No? Para magsamba lang mag-isa yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meditation. Kasi naniwala siya sa isang Diyos. Hindi nakita. Yung angel Gabriel, ang unang sinabi niya na version na galing sa Allah ay Ikra bismi rabbika. No? Kaima Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Ikra. Magsulat. No? Magbasa. Tapos di makabasa ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi illiterate. So doon pa sa magbasa kana ang sa pangalan ng
sa pangalan ng Sa pamamagitan ng pangalan ng iyong tagapaglikha. yun. Magbasa ka sa pamamagitan ng pangalan na ng lumikha. So, ibig sabihin, Ustad, doon, dagdagan mo lang, Ustad, kaya correct mo ako. Unang verse ito sa Quran, Suratul Alaq. education. Yan. Kailangan pala ma-educate tayo. Tama. Hindi mo sapat na 5 times a day, Yan. 6 articles of Islam, 5 pillars of Islam. Kailangan continuous education. Yung kaalaman, magbasa. Yan. So, hindi marunong ang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di ba? Tapos, hindi ako marunong, sabi niya, no? Tapos, pangatlong beses yata, nabigkas na niya, no? Ano may dadagdag mo doon? Kasi yun ang unang verse ng Quran na ni-reveal po, no? So, yun, sabi ng Allah, siya yung pinakaunang verse, no? Bagkus hindi naman siya yung tinatawag natin na pinakauna na surah, no? No, yung unang revelation. Revelation. Ito kasi kinumpay. Siyempre, nilagay rito, ang unang surah, unang chapter ay yung opening na Al-Fatiha. Yung unang verse na aya, no? Saka yung aya na yun, yung verse na yun is yung sababun nujum, yung dahilan kung bakit siya ipinababa. Ito yung time na nagkaroon ng revelation, first na revelation yun na naging propeta ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa taong siya ay 40 years old. 40 years old, no? So ang sinabi doon, Iqra, ito ay isang command. Isang command. Command. Yung talagang Sa Quran, ano bang Tagalog no para maintindihan? Basahin mo, bigkasin mo. Bigkasin mo, yun. Basahin. Bigkasin mo. Command yun. Command, Sa Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay nagko-command, no? Siya ay nag-utos, automatic na yan ay wajib. Yan ay obligado sa mga tao. Obligado. Utos yun eh. Utos. For example, sinabi ng Allah, wa aqimus salah, na ibig sabihin, itindig niyo yung salah, ibig sabihin na kailangan na ito ay obligado. Diba? Obligado talaga. So, yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra, basahin mo. No? Basahin mo sa pamamagitan ng pangalan ng iyong tagapaglikha, Rab, no? Ng tagapaglikha, no? Na siyang lumikha. Na siyang lumikha. Yan siyang lumikha. So, sino ang likha niya? Iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq. Nanilikha niya yung tao mula sa namumuong dugo. Namumuong dugo, yun yung sperm cell, saka Dr. Acosta, no? Sperm cell, saka yung egg cell ng babae at lalaki. Talagang namumuong dugo, no? Namumuong dugo, no? Grabe, no? Alhamdulillah. So, yun na nga ang pinakauna na kaalaman. No? Pinakauna na kaalaman kasi kaalaman ang kaalaman yun, no? Ang pinakauna na kaalaman na dapat pag-aralan ng isang Muslim, na dapat niyang malaman, na dapat niyang alamin, ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Itong ayan na ito ay patungkol ito sa kung gaano kaimportansya, kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa tagapaglikha. Tagapaglikha, no? Tagapaglikha talaga. Ito yung dalil natin, ito yung basihan natin na obligado sa isang tao talaga na malaman niya kung sino ang kanyang tagapaglikha. Talaga, no? Kailangan talaga, Ustad, seryosoyin natin yun eh. Like for example, ako ang boss nyo rito, tapos na-hire ka. Sa'yo ako ang boss, ako ang nagpapasahod sa'yo. Tapos hindi mo ako kilala, tama po ba yun? So, ganun. Hindi na dapat na sasahuran. Hindi dapat sinasahuran yun, di ba? Kasi hindi mo kilala, no? Hindi niya ako kilala eh. Bakit hindi ako? Ganun din ang Allah. Dapat makilala natin ang Diyos. Kahit gaano mo kabait sa iyong ama, pero hindi mo siya kilala. Oo nga, di ba? So kailangan, yan ang pinakaunang. Yun. Siguro pag yung pagbata ka, no? Pag lumalaki ka, mag-iisip ka na sinong Diyos. Yun. Pero yung sabi mo, Ustad, sa mga itikaf natin, no? Sabi mo, ang bata, natural niya, na alam niya yung lumikha. Tama. Nandun sa kanyang subconscious eh. Subconscious niya eh. Na talagang alam niya na mayroong tagalaga ng tagapaglikha. May nagkukuman. May nagkukuman. Sabi mo nga, no? Yung 9 months, yung bata. Yun, oo.
bakit ayaw lumabas? Kasi may nagkukuman sa kanya. Mayroon talagang sistema na hindi pwedeng gawin ng iba na mga lumikha. Ito lang talaga ay sistema na galing talaga sa tagapaglikha. Kasi usually, pag buntis ng 9 months, Yun. ang babae, ang ina, nanay, ayaw lumabas yung bata. Pwede na lumabas kung gusto niya. Unless doon sa mga cases ng mga Yun. early abortion or ano. Pero yun ang natural process eh. Sabi mo nga, Ustad, na natutunan ko sa'yo sa itikaf natin. Doon pa lang, ang bata na sa tiyan, nananampalataya na. Sumusunod na. Submissive na sa Allah. Kaya yun yung pag-uusapan natin ngayon. Yung ano ba yung Islam? At Yun. sino yung Pasok Muslim? yan. Pasok. Sige, tuloy mo yung submissive. No, Submission. submission, no? Kasi doon pa lang, ulitin mo sa mga taga-subaybay natin. Ako po, doktor, kaya alam ko po, no? Iniisip ko talaga, ina-analyze ko. Knal kasi sa atin, knal. Ina-analyze ko, bakit yung bata ayaw lumabas? 9 months, lalabas yan pag buo na siya. Dahil someone is commanding him. At ito rin bata sa loob ng siya, he or she knows who is the creator. And he is submitting himself. No? So, submission, Ustad, doon natin umpisahan para maintindihan yung mga kapatid nating nandyan nagpupuyat, mga kapatid nating Hindi lang mga Kristyano. Muslim, pati mga Muslim kasi meron din hindi nila alam eh. Totoo yan. Kasi yun lang, lack of knowledge. Yes. So sa Muslim, saka mga hindi Muslim, mga kapatid din nating Kristyano sa kanilang mga tahanan, ito po ay sort of information. Ma-educate po kayo para makita nyo na ito palang yung Islam ay religion of peace. Yun, tama. No? So, Ustad, umpisahan nyo po, Ustad. So, unang-una, what is Islam, di ba? Ano ba ang Islam? Kasi naging ano ito eh, naging ano ba yun? Kapag ang Islam ang nagiging topic, parang ano? Parang bomba! Bomba na yan! Bomba! Bomba. So, minsan kapag sinasabing Islam, agad-agad papasok sa isang tao, ay, ano yan? Mga bandido, no? Bandido. Terorista. No? O ano mga klaseng mga misconception na galing sa ating mga kapatid na dahil bunga rin ito ng lack of knowledge. Ignorance. No? Allahu Akbar. Kasi kung lahat ng Muslim, educated sila sa religion nila, nakukorek nila yung mga kasama nila. O mga kapatid namin, mga Kristyano, o hindi Muslim, ganito po. So sana ganun ang mga kapatid din nating Muslim, no, na magsumikap, maging dahi. Kaya nga, obligado yung pag-aaral. Oo. So, ibig sabihin yung mga kapatid natin na hindi nag-aaral, may pananagutan yun sila sa Allah. Oo, kasi obligado, no? Kasi, patay tayo niyan. Ako nga eh. Kahit doktor tayo o malaki pinag-aralan, mas matatakot tayo kasi wala tayong palit lang kalaman natin sa Islam. Kailangan natin magsumikap. at saka hingin sa Allah yan. O siyempre, hingin natin sa Allah. So, yun na, no? Yung, ano ba yung Islam? What is Islam? So, literal meaning ng Islam is peace. Peace. No? Kapayapaan. Kapayapaan. Galing ito sa root word na salam. Salam. Ito yung Arabic na terminolohiya. Hindi lang yung ano yung Hebrew. Shalom. 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 Meron pa. Kasi hindi pwede yung mga lingwahe ng mga propeta, yung mga sugo, na yung lingwahe nila, yung Magkakahambing lang. Interrelated. Interrelated. Sister language eh. Sister language. Mayroon silang Semitic language. Semitic, tama ka doon. Galing nung term mo. Semitic language, yung mga, kasi mga propeta, isa lang yan. Panahon ni Jesus ay Aramaic. Sina Moses, Hebrew. Peace be upon him, Hebrew. So, Shalom. Shalom. Okay, tama. Salam. Salam. Meron pa. So, so, ibig sabihin na yung salam, ibig sabihin ay kapayapaan. Kapayapaan. Literal na meaning. At kung saan, ito naman ay hinahangad natin lahat itong kapayapaan. Of course, no? At kung nakikita natin, kung naobserbahan natin kung sino man yung mga kapatid natin na nagbabasa talaga ng Biblia or Bible, no? Wala kang makikita na mga sugo o mga propeta na kapag sila ay naghalubilo or nakikipag-usap, nakikipagsalimuha sa kanilang mga tagasunod or sa kanilang mga
ano ba, yung membro, o yung kasamahan, yun yung sinasabi natin, yung companion, no? Hindi man kapag sila ay nagbabati, hindi sila nagsasabi ng magandang gabi, magandang umaga, good morning, hindi. Salam, no? Salam talaga, sasabihin na Assalamu alaikum. Ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay sumasa inyo. Peace be upon with you. So, ganun, no? Kung tutusin kung magandang gabi, magandang gabi. Pero ang kapayapaan, di ba mas okay yun? At saka ano yun, kung titingnan natin yung salam, yung kapayapaan na greetings. Diba? Ito ay applicable sa lahat ng oras. Yes. Halimbawa, kung ikaw namatayan, di ba? Tapos sasabihin mong good morning. Pwede ba yun? Baka sasabihin sa'yo, mas maganda sa ano? Anong maganda? Namatayan nga ako eh. Di ba? So, iba yung salam kasi unang-una nandun yung pangalan ng Allah eh. As-salam. As-salam. So yung ano eh. Nagbibigay ng kapayapaan. So, assalamu alaikum, ibig sabihin ito ay applicable. Sa lahat ng oras, malungkot man, masaya, or lahat na. So, yun lang ang generic na kahit sa anong paraan. Wag lang sa banyo. At saka itong salam, dito nakikita natin na ito yung universal greetings na kung saan lahat ng Muslim sa buong mundo, lahat ng mga Muslim sa buong mundo, kahit na hindi pa sila nagkilanlan sa isa't isa, no, alam nila kung ang isang tao ay gumagamit nito ay Muslim. Ayun parang password na. Password, pag nakita kayo, assalamu alaikum. Kahit di mo kilala yan eh. Kahit negro Muslim automatic yan. Automatic yan eh. Meron ng attachment. Mayroon ng acquaintance. Kasi ang acquaintance through talking. Nakita tayo, tapos wala lang, ganyan lang. Walang acquaintance yun. Kailangan mayroong exchange conversation. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Meron na yun. Doon na nag-start. Doon na yung rapport. Nagkaroon na ng rapport. Galing, no? So, sa Islam lang yan, no? Sa Muslim. Kahit buong mundo. Basta as long as mayroong Muslim, kahit ibang lingwahe, dialect, ibang nasyon, basta gagamit ka nito na greetings, na assalamu alaikum, automatic na ma-identify ka na ikaw ay Muslim. Galing, no? At hindi tao ang gumawa nito. Siyempre. No? Ang tagapaglikha. Galing. Kasi una-una yung mga propeta ang gumagamit ito. At sila yung modelo, sila yung nagigingan natin eh. Sila yung tinitingnan natin, pinapalo natin eh. Kung paano nila sinasabuhay yung utos o yung salita ng Diyos. Para maintindihan mga taga-subaybay natin. Yung salam na greetings na yun, hindi ginawa ni Propeta Muhammad yun na basta na lang kinrate niya. Yun, tama. Galing lang yun sa revelation ng Allah. So ang Allah sabi ng Allah, ito ang paano kayo mag-greet. Yun. Assalamu alaikum. So ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at sa mga sinaunang propeta sugod ganun din sila. Ibang lingwa niya. At ang pinakamaganda pa nito do, kasi na-mention sa Quran, na ang tao pala pagkapasok sa paraiso, ay sasabihin ng Allah, udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Sabi ng tagapaglikha, pasok kayo ng may kapayapaan sa aking hardin. Sa buhay na walang hanggan. At ito ang walang hanggan talaga na buhay. Alam mo, literal meaning din, salam, di ba? Pinaka-expensive talaga yung peace. Pinaka-mahal or mahalaga, important, or pinaka-precious peace. Kasi mahirap. Kaya tayo lahat naghangad ng kapayapaan. Kalokohan ng taong hindi naghangad ng kapayapaan. Kahit gusto niya magkapera, yun dahil sa kapayapaan. Di ba? Sa lahat ng bagay kapayapaan. Yun nga lang, yung iba-ibang interpretasyon nila sa kapayapaan. Kasi yung sabi nila, may pera. Pag may pera, lahat makukuha niya. Akala niya makukuha niya yung peace of mind. So, nagkataon lang ang Islam doon sa malapit na kahulugan. Kaya nga dyan mo i-discuss ang Islam. Doon yung kapayapaan na totoong kapayapaan. Fulfillment na totoong kapayapaan. So, umpisa mo yung yung sa Islam. So, yun na yun, yung literal meaning. At saka marami pang meaning na literal yung Islam. For example, Islam is equilibrium. Equilibrium, no? Balance. Balance. Kasi makisip nila yung equal, no? Yung balance.
Kaya hindi pwedeng extreme eh. Yun. Balance lang talaga na. Balance, no? Oo. Equilibrium, no? Equilibrium. So, at marami pang meaning ng yung literal na meaning ng Islam. Yung submission nga mo, ano sa kanila. Isa ng meaning ng Islam din is belief in one God. Monotheism. Yun. Lahat ng prophet. Tinuro ni Abraham yan. Lahat ng mga prophet. Kaya pa rin. Monotheism. Nag-iisa. Walang propeta na nagsabi na 2, 3 ang Diyos. Isa lang talaga. Isa lang. Si Moses. At hindi imposible na yung lahat ng Diyos na kinikilala ng lahat ng mga propeta, iba-iba. Dapat isa lang talaga. Diba? Kasi isa lang. So, isa lang tinutukoy nila. Isa lang tinutukoy nila. Tagapaglikha. Yun yung Illa, Eloah, Allah na sa Arabic. Kasi sa Aramaic, Illa, no? Ilo. Sa Hebrew, Eloah. So, Allah. Dito sa Arabic, no? Kasi sabi ko nga nila, yung mga lingwahe ng mga prophet is symmetric. Magkakaparehas, may pagkakaparehas. So, ikumpara mo sa ibang pangalan na ginamit ngayon, talagang napakalayo. Ako nga, no? So, sila na yung magbabalansin doon, Kung mayroon tayong, yun na yung sinabi nga ng Allah, subhanahu wa ta'ala sa Quran, Wallahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Na ang tagapaglikha siya yung nagpalabas sa atin mula sa sinapupunan ng ating magulang. Na wala tayong nalalaman. Ibig sabihin na wala talaga, zero. Wala tayong nalalaman. Pero subalit nung ikaw ay pinalabas, ay binigyan ka na ng mga kagamitan. Yung kasangkapan. Ang mundo. Yung kasangkapan. Lahat ng laman ng sa mundo. Binigyan ka na ng kasangkapan upang magiging ikaw ay isang tunay na nagpapasalamat sa Kanya. Ano yung mga binigay ng Allah? Binigyan ka na ng mata. Tenga. At saka puso at saka pag-iisip. Lahat yan. Magkakasama yan. So, ang tao na yung magbabalanse. Magbabalanse. Kung tunay nga siya ay magpasalamatin. So, yun. So, yun yung Islam, literal meaning. Pero yung figurative meaning ng Islam is submission to the will of one true God. Sa figurative yun, no? So, submission. Total submission. Total submission. Okay, may na... Complete submission. Yung sa emotional, spiritual. Ito maraming figurative na meaning ng submission sa nag-isang Diyos. Ito physical submission. Ito ang sabi mo sa'yo. Yung physical, yung pangatawan. Paano tayo magdasal? Yun po yung paano nagdasal si prophets, si Abraham, si Jesus, Nabi Isa, no? Peace be upon to all of them. Si Aaron, si Jacob, lahat po tira pa. So yung isa rin yung sa submission na yung physical submission na lahat nagpatay ni Papa. Kung i-analyze mo, o ma-observan mo, yung action natin during time of prayer, lahat yun ay submission. Yung study, yung sabi na nakatuwad daw. Pero yun yung form of your body which is the highest dito, no? Pero the lowest yung prostration. Yung tira pa. So dinidikit natin, akala daw nila, inahalikan natin yung Yun yung pag-aakala nila. Dito yun, no? Dito sa Sa noo yun. So top of our body yung head, which is nagpapakumba pa tayo. Sign of humility. Yes, humility. Total. Ginawa na lang. Up to now, sino lang gumagawa? Muslim na. Di na pwedeng nakahiga ka na kasi parang wala na yun. Parang, alam mo yung, nagdadasal ba to? Yung planking yata yung iba tawag doon. Hindi, dinanawa ko lang ng jokes, pero ito, part of explanation. So, makita mo yun, yung mga, di ba, mga royalty Sino ba yung babae na yung hindi mo pwedeng mahawakan ng kanyang kamay? Si Queen Elizabeth. Di ba? Oo nga. Talagang, di ba? So, kahit siguro yung mga ibang tao, tignan natin yung ibang mga tao,
kung ikaw siguro na tao, tapos papaluhurin ka, o di kaya paano ka sa Mas lalo yun. para sa'yo, parang ano yun eh. Parang Degrading. insulto yun eh. Insulto. Pero Sa tagapaglikha mo, yun ang pinakamainam, no? Pinakamagandang action, no? insert ko lang itong si Brad Ralph Disina, Brad ko yan, taga Tacloban, tama ako. Tapos nanonood din itong si Brad ko, si Salim Yusuf, no? Yan, Barakallah, yung ating si Suhail, sa ating imam. Ito rin si Attorney Adong, ito. Ako, ko rin to, idol ko rin to eh, Mabrok, no? So, anyway, yun nga, Ustad, no? Physical submission in act of worship. Tayo lang hindi naman natin yung iba, pero ginawa yun eh, kahit nga sa ibang scriptures sa mga scriptures na ibang religion, yun ang ginagawa lahat ng propeta. Nagpapatirapat. Na tayo lang gumagawa niyan, no? Na talagang, so, yan yung katuruan ng Islam. No? So, ang dami mong pwedeng sabihin doon sa total submission. What else? Yung tinatawag natin na yung ang-inkiyad, no? Yung tinatawag natin na yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Islam yun. Meaning ng Islam. So kung makikita mo yung lahat ng mga kung titingnan natin yung hindi naman sa pero yung titingnan natin yung lahat ng mga kautusan, kung nagbabasa siguro yung tao ng Bible, maraming mga pagsamba doon na kung makikita mo yung mga Muslim yung gumagawa. Yung paghugas bago magsimba. Sa Bible meron yun eh. Lahat ng mga Kristo lahat ng mga prophets. Kasi ganito yan eh. Kakain ka ba na hindi ka nagugas? Magugas ka kasi kailangan malinis to sarili ko to. Sarili mo yun ha. Kasi ingat na ingat ka sarili mo eh. Kasi makasarili ka eh. Yung tao eh. Pero pag nagdadasal ka, diba mas higher pa yun kahit sarili mo. Basta ialay mo sa kung sinong tagapaglikha. So pag nagdadasal ka, magugas ka rin. Diba? Kasi kakausapin mo siya eh. Tama. You will be subject for state of purity. Kailangan malinis ka. Halimbawa, ulitin natin. Ako yung boss ninyo rito. Tapos, paharap. Harap ako siya na wala akong ligo. Walang ligo. Walang Mas lalo yun. Dagdag mo may ustad. Yung naka-shorts lang. Tapos, sino to? Ito yung admin na officer. Ako yung, diba? So, ganon din ang pagdarasal ng mga Muslim, no? Nagugas at saka yung aurat natin. Mismo yung damit natin, parang mayroon ding humility. Di pwede, pag nagdasal tayo, kailangan kung magsusunod ka, parang kailangan di kita yung tuhod, no? Yun. Cover yung aura. Yung aura. So, alhamdulillah, no? So, yun ang isa sa mga tinatawag natin na pagpaliwanag ng Islam, di ba? So, sa una, submission o total submission to the will of one true God, no? Yung pagsunod sa kalooban ng tagapaglikha. Ngayon, may tanong ako sa iyo, yes. Brother, Dato Hamid, no? Oh, yes. Kasi gusto namin promote yung tribo natin, mga native tribes. Kaya sinasanay namin, nagmamaswara kami, Dato Hamid, Dato Andaya, Abdul Fatah, Dato Fatah, no? So, ngayon, kung titingnan natin na Doc, no? So, Dato so, ngayon, titingnan natin, no, yung tinatawag natin na ano ba yung Islam, no? Kung titingnan natin is ito ang relihiyon na kung saan, kung titingnan natin, pagsunod sa kalooban ng tagapaglikha, no? Ngayon, titingnan natin, lahat ba ng mga propeta o lahat ba ng mga sugo, mayroon ba mga sugo na mga propeta na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? Siyempre. Sana kita ng propeta na hindi na ano. May propeta ba na pasaway o? Kaya nga logic yun na dato, no? So, yung mga propeta,
sila yung tinatawag natin na modelo eh. Oo, sila yung binigyan ng constant, parang mga angels. Yung mga anghel na yung faith nila talagang constant yan. Yung mga Nakaprogram na yan. No? Kung ano man yung inutos sa kanila, Yun na rin yun, susundin. Yung tinatawag natin na maasum sa Arabic, no? Yung mga propeta naman, hindi pwedeng pasaway. Yun. Pero pinadala sila para gabayan, Magiging modelo. modelo. Tapos iparating sa katauhan kung saan silang nation na pinadala na ang Allah ang naggagabay, ikilalanin muna, tapos maggagabay. So kailangan kasi ang pagkakilala sa ating tagapaglikha na yun ang daladala ng mga ating mga propeta. So wala ustad. Lahat talaga, no? So ibig sabihin, kung babalikan natin, yung mga prophets pala ay Islam ang kanilang pananampalataya o Islam ang kanilang yung pamamaraan ng kanilang pagkilala o pagsamba sa tagapaglikha. Kasi unang-una, submission eh. Ibig sabihin, pagsunod sa kalooban ng tagapaglikha. Wala namang propeta na hindi sumusunod sa kalooban ng... Tingnan mo, kahit na yung prayer na sinabi ni Jesus Christ, peace be upon him, sa Bible, sinabi niya, Our Father, who art in heaven, no? Sinabi niya, Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Ang sunod niya ay sundin ang loob mo. Ang sundin, no? Yung pagsunod sa kalooban ng tagapaglikha. So, lahat ng mga propeta ay kung ating titingnan ay talagang Islam kasi sumusunod sila sa tinatawag natin na kalooban ng tagapaglikha. Kaya ang sabi nga nila, ang Islam ay bagong relihiyon. Hindi siya bagong relihiyon, hindi siya bagong pamamaraan ng buhay, kundi ang Islam ay religion of all prophets. Yung iba kasi sabi nila, Bago. Bago eh. Tinayo ni Muhammad. Hindi. Islam ay talagang ito ay relihiyon, no? Na kung saan ito ay relihiyon ng lahat ng mga sugo o ng mga propeta. So ito yung tinatawag natin na pagsunod sa kalooban ng nag-iisang Diyos. So alam natin na yung Islam ay ito pala ay submission to the will of one true God. Ngayon, ang ating namang pag-uusapan, ano ang tawag sa mga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos? Yun Ustad ang sabihin natin sa mga taga-subaybay natin. Kasi akala nila yung Muslim ngayon lang word na Muslim. Na matagal nang sinabi yan ng Muslim kahit sa mga panahon pa ng mga sinaunang propeta. Pero bago mo sagutin yan, tito ko to si Minso Darumimbang Lumangko. Natagal kita nabangan dito sa Saudi. Sa Saudi na ito namuhay. Tito ko to Hindi pa kayo nagkita, matagal na. Ito si Langga. Kaya matagal na. Sana makapag-hands ka na. Gusto ko na nga sana yung mahram kasama natin. So, yung Muslim. Yung Muslim. The one who submit to the will of one true God. Yung po yung Muslim. Tao na kung saan sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, ito, para maliwanag sa lahat na yung Muslim pala ay hindi ito tribu. Yun na nga eh. Kasi ang pag-aakala nila, for example, ikaw Muslim, di ba? Tapos nakapag-asawa ka ng isang Kristiyano. Ang tawag sa anak mo ay sinasabi ng half Muslim. Christmas. Half Muslim, di ba? Kasi sabi nila, half Muslim. Kasi bakit? Marangaw daw yun, Muslim yung papa, Kristiyano yung half Muslim. Actually, yung Muslim ay hindi ma-acquire yan o hindi yan makukuha o hindi yan galing sa dugo. Astagfirullah. Oo naman. Yung Muslim ay makukuha natin yan kung sa pamamagitan ng ating tunay na pananampalataya. Yun. Kaya sunod sa kalooban. Kaya Ustad, pati nga kayong mga balik Islam, dinidiscriminate ng mga, halimbawa, Muslim lang maranaw, balik Islam lang yan, astagfirullah. Sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang para sa Kanya, ang tagapagsunod sa Kanya, bilang Muslim, ay siya yung hindi dahil pinanganak kang Muslim o anong tribo mo, Arabo, di ba yung classification natin, yung sinabi natin na walang talaga, nakahigit, maliban there's no naman superior than Arab to non-Arab or so yun eh, diyan pumapasok eh.
So, continue mo, Ustad, yung sa Muslim. So, yung isang Muslim pala ay yung tao na kung saan sumusunod o gumaganap o yung sinasabuhay yung Islam o kaya sumusunod sa kalooban ng tagapaglikha. So, ito yung Muslim, no? Na kung saan itong pangalan ng Muslim ay hindi si Propeta Muhammad ang nagsabi na Muslim ang pangalan niyo. Hindi, ito ay galing sa Allah. Yun. So ito ulitin natin. Kung ang Islam, saka yung pag-greetings na Assalamualaikum, ay binigkas lang ng Propeta Muhammad na pinadala ng ating nag-iisang Diyos, ang Allah, through Angel Gabriel. Ganon din ang Muslim. Hindi yung sinabi ng Propeta Muhammad na Muslim kayo. Ang tawag sa inyo. Kaya nga, kaya kung titingnan natin dato, no? Kung titingnan natin, yung Muslim, kung totoo pa na si Propeta Muhammad ang kanilang tinatawag natin na yung founder ng Islam, sana hindi Muslim yung pangalan natin. Oo nga. Sana Muhammadismo, katulad ng Buddhist. Kasi si Buddha. Buddhismo. Christianismo. Kasi Christ. Kristiyano, di ba? So, may Rizal. Rizal yan. So, hindi ganyan. Kasi yung religion o yung is not, hindi galing sa derived from the isang lugar, isang pangyayari. Hindi pangyayari, hindi lugar, hindi tao. Hindi. At saka, hindi naman founder dyan. Muhammad, mas nauna yung Adam. Alayhisalam, kung titingnan mo. So, isa yan sa mga ibig sabihin ng Muslim. At saka yung Muslim, para naman sa ating mga kapatid na pag-aakalin na yung mga Muslim, masasamang tao, na humugot ng ulo o terorista, hindi matatawag ang tao na Muslim kapag siya ay hindi nakakontribute ng kapayapaan. Napaka-concise na explanation yun. Kung makikita kayo ng mga Muslim na nanggugulo, hindi Muslim yun. Hindi totoong Muslim. Hindi totoong Muslim. Kasi yung totoong Muslim talagang nagpapaabot ng kapayapaan sa kanyang paligid, sa kanyang environment, sa kanyang pamilya, sa lahat. Talagang kapayapaan ang kanyang pinapaabot. So yun yung tinatawag natin ng Muslim, no? Talagang sumusunod sa kagustuhan ng tagapaglikha. At saka matindi doon, ang pagiging Muslim ay kailangan may basihan ng kanyang mga gawain, di ba? Na kung ito yung tinatawag natin na shurut o requirements, na hindi basta-basta na Muslim, hindi. By utterance, hindi. Kailangan Muslim ako. Ganun. Ako yung reliyosong Muslim. Ganun. Yun, no? So, dapat ang kanyang gawain bilang isang Muslim nakabase sa dalawang kondisyon. Dalawang kondisyon. Pero bago mo sabihin yan, ako magsasabi niyan, bago ko rin natin sagutin yan, nanalo si Biden, US President. Bago siya manalo, pero itong unang araw niya, sinabi niya, papalift ko yung Muslim ban. Pero bago siya nanalo, habang nagka-canvas, actually, ano rin yun campaign period din yun. Meron siya binanggit ng hadith. Hadith po, yun yung ng Propeta Muhammad. Ano ba yun? Ang sinabi niya? Hindi ko na doon. Yung sinabi ni Biden, itong nanalong US President na nagpapalaganap, itong sa Facebook. Ano ba yun, Jamal? Yung the Muslims, taon na nagpapalaganap, hadith yun na hindi ka matatawag na Muslim kung sayang yung sa hadith, baka sinabi mo na al-Muslim man salim al-Muslim ala lisanihi wa yadi. Yung totoong Muslim ay yung payapa mula sa kanyang bibig at mula sa kanyang kamay. Okay. Yan. Sinabi niya ito, si Biding, sabi niya, ang Muslim ay nagpapalaganap ng kapayapaan sapagkat ang totoong Muslim, pag yung wrongdoings, kung Muslim ka daw, yung kasama mo, gumagawa ng masama, pipigilan mo ng kamay. Alis ng Propeta Muhammad yun. Sinabi ni US President Biden, newly elected. Kung hindi mo kaya, gagamitan mo yung bibig mo. Naalala ko na yung sinabi ng Rasul sallallahu man ra'a minkumul munkaran falyughayyiru biyadihi wa in lam yastati fa bi lisanihi
may lam yastati fa biqalbihi dhalika adaful iman. Na sinabi ng Propeta Muhammad, sino man sa inyo ang nakakakita ng kasamaan, Yun ang sinabi ni Bidin, no? pigilin niya ito sa pamamagitan ng kamay. Yes. Pag hindi niya kaya ay sa pamamagitan ng kanyang bibig. Yes. At pag hindi niya kaya ay sa pamamagitan ng kanyang puso. At ito ang pinakamahina na pananampalataya. Pinakamahinang pananampalataya, no? So, tinan mo, hindi mo kinukonsenti yung mga masama. Sinabi niya yan. Bidin, no? Akala ko Muslim kasi Abidin eh. Joke lang. Pero sinabi niya yun. Kaya nung nanalo siya as US President, ang unang move niya, lift the Muslim ban. Grabe pa lang nangyari sa US. Marami yung persecution ba? Persecution ng mga Muslims na US Muslims, American Muslims. So, inilift niya. So, kaya siguro si Trump ay natalo. Yung mga kasamahan niya, no? Pero, white supremacy. Di lang naman sa mga Muslims. despite sa mga pangyayaring ganyan, pero magtataka ka, bakit kung titingnan natin yung Google ngayon, the fastest growing religion, Islam. Okay. Kahit sa Amerika eh. Ustad, mayroon na akong huwag makalimutan kasi yung sinabi mo sa akin na Dato Fata, no? Yung si Michael Hart ba yun? O Hardin? Yung sinabi mo na, i-google mo. Ginugol ko yung nag-research sila, lahat ng magagaling na mga researcher na top 10 o top 20 yata yun na kilala, finest, magaling na human beings according to history. Nandun si Jesus Christ kasi human being siya, no? Ang number 1, si Propeta Muhammad. Pero Christian yun, si Michael Hart. No? I-google mo. So, ginugol ko talaga. Tinatry ko. Kasi yung Propeta Muhammad ang sabi, kasi yung criteria ng pag-choose, pag-ranking, ay lahat ng kategori pasok siya. Sabi ni Michael Hart o Harter, no? Bakit yung Propeta Muhammad? Hindi siya Muslim, ha? Yung si Michael, ha? Bakit sa top 1? Kasi nakuha niya lahat ng kategori. He is a good father. Kasi father siya. Kaya siguro si Jesus, he is a good husband. He is a trustworthy merchant. He is a ruler. Because up to now, the Muslims are approximately more than 2 billion. He is a fine general kasi doon sa mga nanguna eh. Doon sa mga battle nila, doon sa mga pagans. He is a good teacher. He is ang galing eh. Yung lahat ng kategori na pasok niya. So, kaya pala siya top 1. So, hindi Muslim ang nag-conduct nun. Yung mga researcher nun, puro hindi Muslim. So, good thing na binigyan mo ako ng, na-educate mo ako dun eh. No? So, yun, tinignan ko. Pero alam mo, bakit naging ganun? Bakit sa lahat ng aspect, talagang nanguna ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Propeta Muhammad. Kasi una-una, siya yung kudwa eh. Siya yung model. Kudwa. At siya yung mercy sa lahat ng mercy. sanglibutan. Sanglibutan. Pinadala siya ng Ama, rahmatan lil alamin. At ang Propeta Muhammad, kung titingnan natin, bakit siya nagiging sa lahat ng aspeto, siya yung nanguna. Kasi unang-una, yung kanyang, tinanong ang Aisha radhiyallahu anha, yung kanyang asawa, kung ano ang kanyang pag-ugali ng Quran. Okay. So yun. At alam natin na yung Islam ay hindi relihiyon. Yun, actually, yung totoo niya, hindi relihiyon. Ang Islam ay hindi relihiyon, kundi ang relihiyon ay isa lang parte ng Islam. Kasi yung Islam pala ay complete way of life. Lahat ng aspeto ng buhay ay andun sa Islam. Siyempre. Kaya hindi imposible na ang Propeta Muhammad ay sa lahat ng aspeto makuha niya. Lahat kasi Islam eh. Lahat ng aspeto ng buhay nandoon yung Islam. At ang pinakamodelo sa pagsasabuhay ng Islam ay ang Propeta Muhammad. Kaya ginagabayan tayo ng Allah through or sa mga prophets niya. Yun ka-importante yung mga prophets. Kaya dapat talaga mahalin natin pero hindi natin sinasamba. Hindi sinasamba. Yan, paulit-ulit natin sinasabi. Ang mga propeta hindi sinasamba. Sila yung natin. Sundin natin kung paano sila sumamba sa tagapaglikha. Alangan ng Allah ang bumaba. Anyway. So balik tayo doon sa sinabi mo. Ustad, no? Yung sinasabi mo na dalawang
Yung dalawang kondisyon. Dalawang kondisyon. Ustad, no? Ikaw na lang mag-elaborate, no? Ito, correct me if I'm wrong. Tinatawag natin na syuruto kabulil amal, kondisyon upang maging katanggap-tanggap ang gawain ng isang mananampalataya. So, ibada. Ibada. Tatanggapin daw ng Allah. lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ibada natin, ibig sabihin po lahat ng paraan ng panampalataya natin. Kasama yung prayer, dua, kasama lahat. Kahit yung puso mo, lahat ng gawain mo, kasama daw yung lahat yun. So, siyempre magiging Muslim ka na noon, totoong Muslim. Kung itong dalawa na hindi pwede isa lang, kailangan magkasama parati. Kailangan, hindi pwedeng kulang, ito lang gamitin mo, tapos ito lang, kailangan magkasama parati. So, ito, magandang tips to sa ating mga Muslim. No? Kasi pag nakuha natin to, may output na tayo eh. Sabi na, most probably, malapit yun sa mag-grant ng Allah, yung mga panampalataya natin sa Kanya. Kasi ang Muslim, baka akalan lang, dasal lang sila ng dasal, okay na. So at least dito. Kasi ganyan ang pagkakilala ng iba na kapag sinabi ng relihiyon, walang ibang gawain yan. Religious yan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsabi ng isang relihiyon, ibig sabihin, tatatak agad sa isipan mo na lahat ng mga ginagawa mo andun sa loob ng simbahan. Saka kailangan mo ma-comply lang. For the benefits of comply. Kasi sa atin kasi yung worship o yung ibada sa atin is lahat ng mga gawain natin magiging ito ay religious, social, political, magiging commercial. Kung yan ay ginagawa ng isang tao at ang kanyang layunin, yung kanyang aim ay para siya ay kanugdan at tanggapin ng tagapaglikha, yun ay magtahong na pagsamba. Tingnan mo. So, lahat ng aspeto ng buhay. At lahat yun ay kailangan papasok yung dalawang kondisyon para magiging katanggap. So, ito po yung kondisyon, no? Si bahala na si Dato Ustad, no? Dato Fata, ang mag-explain, no? Yun po yung dalawa na hindi pwede magkaiwalay na dalawang kondisyon. Kung nakuha po natin to ay malapit, doon tayo sa malapit na tanggapin ng Diyos lahat ng ating mga ibada, worship natin. Yung po, una po yung al-ikhlas. Ikhlas. Ikhlas. Pangalawa po yung mutaba. Al-mutaba. Al-ikhlas, al-mutaba. Yung al-ikhlas, yung pure sincerity. Kahit nasabi mo, punta ko dyan. Kahit mamatay ako dyan, pero lillah. Walang halo. Ano? Dahil ang Diyos ang pinagkakatiwalaan mo. Talagang pure, no? Pure. Kahit kamatayan mo, dalisay. No? Pangalawa naman, ito, kaya hindi pwede magkahiwalay, mataba. Yung pamamaraan. Kailangan ito ay galing sa Quran, galing sa aklat, banal na aklat, ang Quran, at saka pamamaraan ng Propeta Muhammad. Baka mamaya, di nila sinasama yung pamamaraan ng Propeta Muhammad. So, hindi na magiging mutabaan na yun. So, hindi po pwede maghiwalay po yun. Kaya nga sinasabi natin, grabe, pag nakita mo, pupunta ako doon. Hindi ako kumain. Ang Diyos ang papakain sa akin. Meron naman pagkain doon. Yun yung pamamaraan. Dapat, alam mo yun ang sinasabi na doon pumapasok minsan yung extremism. No? So, kailangan magkasama yun. Meron naman pamamaraan. Nakuha mo, panay dasal, puro ibada. Kawang Muslim na Muslim. Pero, lahat ng pamamaraan ng Propeta Muhammad sa kayong Quran, ginagawa mo. Pero wala kang ikhlas. Hindi ka sincere, pakitang tao ka. Kaya dito, pakitang tao ba? Yung kunwari, napakita mo pero wala kang ikhlas. Riya na. So, kailangan talaga, Ustad, explain mo na hindi pwede magkaiwalay yun. Unang-una, yung ikhlas, yung sincerity, kailangan yun, pinakauna yun. Kasi ang sabi ng Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Hindi kayo inutusan ng Allah ni anong utos maliban na lamang kung inyo itong gawin na mayroong ikhlas. Sincerity. Dapat siya lang talaga. Yung pag-alayan sa lahat ng mga klaseng pagsamba. Talagang siya lang talaga.
Hindi pakitang tao. Hindi papagkitang tao at hindi sa mga Diyos-Diyosan o ano O siyempre, yun yun. Kasi siya Jealous siya Oh, Talagang para sa kanya lang talaga. yes. Pangalawa, yung al-mutaba'ah. Kailangan na ito ay naaayon sa aklat, banal na aklat ng Yes. Quran at saka yung pamamaraan ng propeta, yung sunna niya. Kaya nga dito, kung maraming sabi na nga, bakit iba yung mga ginagawa ng iba nating mga kapatid na Muslim? Kasi yung iba, hindi nakapalo sa mutaba'ah. Kasi yung iba kasi, nandun na yung Quran, di ba? Yung iba kasi, yung pamamaraan ng propeta Muhammad, kung titingnan natin, yung iba, at ito rin yung nangyari sa iba nating mga kapatid na hindi mga Muslim. Kasama rin yun. Kasama rin sila kasi bakit hindi sila nagpa-follow sa mga ginagawa ng mga propeta. Yes. Ano ang kanilang pinaniniwalaan? Yung kanilang mga leader. Mahirap yun, yung leader na. Yung mga leader nila. Na kung saan yung leader mismo ay hindi rin sumusunod sa pamamaraan ng mga propeta. Kaya naligaw. Naligaw na. Naligaw. Ganon din yung iba nating mga kapatid na ang pagkakali nila, yung forefather nila, yun yung tama. Kasi, akala na yun yung pinakatama kasi matanda na sila. Ang problema kasi, hindi na maiwan yung kinagisnan. Yung kinagisnan. Na walang basihan. Na walang basihan. Na walang basihan. Kaya maraming naliligaw. Kaya nga, yung Prophet Muhammad, yung sinabi natin, first episode natin na Yes. yung isa sa mga part ng kanyang last sermon, Yes. yung farewell khutbah niya, Farewell khutbah. na sinabi ng Propeta Muhammad din, ito ay part din ng yung last na Yes, niya. yes. Sinabi niya, "Fa-inni kad taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktum bilan tadillu ba'di." Na sinabi ng Propeta Muhammad, sa katotohanan ay iiwan ko sa inyo ang dalawang bagay na kapag inyo itong paghahawakan ay kailanman hindi kayo maliligaw. Hindi talaga maliligaw. At ang sinabi ng Propeta Muhammad, Kitabullah, yung Quran. Yung aklat ng Allah, yung salita ng Allah, wa sunnati, at ang aking pamamaraan. So yun, ina-assure niya talaga na talagang hindi talaga maliligaw. So ito yung nangyari sa iba nating mga kapatid na naliligaw kasi bakit hindi mismo yung kanilang yung teaching o yung kanilang mismong katuruan ay hindi unang-una hindi mula sa Quran. banal na aklat. Pangalawa, yung pamamaraan mismo ng propeta ng mga Muhammad. propeta ay hindi nila sinusunod. Kaya doon sila nagiging dahilan upang nalihis sila ng ibang landas o naligaw kasi nga dahil wala sa kanila ang dalawang ito. Yung dalawa. Ang ikhlas nila, kung titingnan natin, yung pagkilala nila sa tagapaglikha, iba. Kasi bakit? Nagiging sa kanila yung tagapaglikha, nagiging tatlo. Di kaya nagiging mahina. No? So isa yan sa mga, at saka ang akala nila yung yung tinatawag natin na yung pagsamba nila ay mayroon silang mga ginagawa na hindi naman ito Yes. para sa tagapaglikha. Akala lang nila yun, no? Pero yun pala ay malaking kasalanan. Kasi bakit? Hindi ka nag-direct sa kanya eh. Kailangan direct ka sa tagapaglikha. Dapat siya lang talaga. Yes, of course. Yun. Dapat you are ikhlas, yung sincere, yung pure yung katulad ng Propeta Abraham. Yes. Na Ibrahim alayhi salam. Kaya tinatawag siya na ama ng pananampalataya kasi pure yung niya eh, no? Yung kanyang pananampalataya. Dito to yun, Ustad, no? Yun nga, yung una kong sinabi dyan sa dalawang na al-ikhlas tsaka mutaba. It's not only applicable doon sa mga non-Muslim. Applicable yan sa mga Muslim. Sa Muslim lang talaga. Kasi, Sa Muslim talaga. yung sabi ko nga, nandun yung pamamaraan mo sa Propeta Muhammad ko at saka doon sa sunan niya at saka doon sa Quran. Pero wala sa yung ikhlas, pakitang tao ka lang. Munafik ka. Munafik, nifaq. Sa yung riya. Riya. Ang pinaka-matindi nun, kung papasok ka sa shirk. Allahu Akbar. Kasi yung kabaliktaran ng ikhlas talaga, yung shirk. Ikhlas shirk. Yun. Talagang opposite. Opposite yun. No? Ano ba yung synonyms o antonyms? Antonyms. Antonyms. Talaga? Yun. Ayun ko lang nalaman yan. Kasi yung ikhlas, yung sincerity, yung riya, ay matatawag din na minor shirk. Alam mo, tingnan mo, no? So, ganun pala, ang dami ko natutunan sa iyo sa mga terminology na ganyan. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. Dato, Ustad, no? So, yung ikhlas, yung sa mga Muslim din natin mga kapatid. Unang-una, pinagsasabihan ko rin sarili ko, no? Kasi nagsusumikap tayo, eh. Mali mo, most of the time, nagiging ganun din tayo. Pero, pinipilit natin, no? Na maging aware sa lahat. Doon naman sa, kung na-ikhlas ka naman,
Wala naman sa pamamaraan ng Propeta Muhammad. Delikado yun. Delikado yun eh. Di ba? Yung may isang tao na mukmin, yung taga very pious Muslim, doon lang siya sa gitna ng bundok, sa taas ng bundok, panay dasal, nagdasal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga angel niya, itapon nyo sa impyerno. Di ba? Pero nagtaubat din siya, di ba? Kasi ibig sabihin, kailangan may pamamaraan. May action. Hindi puro-puro ka na lang sincere. Paano yung mga ibang mga role, mga responsibility mo? Parang ganyan yan. Parang hindi yung sincere, patiwakal yun eh. Yun na nga. Ito, Ustad, para maintindihan ng mga taga-subaybay natin. In every Muslim, sa isang tao marami kang role or responsible ka sa lahat. Kung ikaw Muslim, pangdasal ka, doon ka lang, masjid, uli ka, di ba sa masjid. Meron kang responsibility sa pagiging asawa, pagiging magulang, pagiging kapitbahay. Even community, may responsibility ka doon. May hadith yan eh. Sabi na Propeta Muhammad, kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lahat kayo ay mga pastol. At lahat ng mga pastol ay talagang may pananagutan sa kanilang pinapastulan. Tingnan mo. Sabihin, lahat kayo ay responsable. At lahat kayo ay may pananagutan sa lahat ng bagay na inyong binabantayan. Tingnan mo, Ustad. So, hindi basta-basta na. Kasi Ustad, alam mo, community tayo. Marami. Muslim man o hindi Muslim. Kasama mo hindi Muslim, may role ka eh. May role ka doon. Halimbawa, merong dumating ng bagyo. Hindi lang i-save mo yung sarili mo. Kaya, alam mo yung community yan eh. Tama-tama sa trabaho natin, therapeutic community. Sabi ko, ganito pala, ganito rin ang Muslims. Kasi hindi lang role mo ay puro dasal. Kasi isa sa pananampalataya mo at sa pagsasamba mo sa Allah ay yung mga katulad na aliwa, tinulungan mo yung kasama mo doon, kapitbahay mo, kaya kailangan mo bisitahin. Pagsamba yun. Pagsamba yun. Yun ang akala ng iba, nakakala nila. Yung pagsamba, yung sa masjid. Yung masjid lang, magdasal lang. Actually, may hadith na ang Rasul ang Propeta Muhammad sa kanya naman ang kapayapaan, nagalit siya sa tatlong tao eh. Kasi nagiging extreme. Yun. Maganda yan. Yan mo yan. Para maano yan eh. Sabi ng isang tao na hindi na ako mag-aasawa. Kasi gusto kong ilaan yung buhay ko para sa pagsamba. Tapos yung isa naman, sabi niya, hindi na ako kakain. Gusto ko naman fasting na ako hanggang sa akin. Tapos yung isa naman, hindi ako matutulog. Magsamba lang talaga ako, magsamba. Ulitin natin yun. Yung tatlong Muslim, yung isa hindi nakakain, puro dasal. Hindi mag-aasawa yung pangalawa. Yung pangalawa, hindi na mag-aasawa kasi puro, yung ibang Sophia tayo, hindi na mag-aasawa, puro dasal. Yung isa, hindi na matutulog, puro dasal. Dasal na lang. Dasal na lang. Sinabi ng Propeta Muhammad, sabi niya, ako nga, subo. Kumakain ako. Kumakain. Nag-aasawa. At natutulog. Tulog. Tingnan mo, pati sa katawan mo, mayroon kang responsibility sa katawan mo. May hak. May right ba? Di ba? Kaya doon napupunta yung mga extremist. O kaya kasi pag extremist ka, ma-discriminatory ka. Yung discriminate mo yung mga ibang tao. Kasi extreme eh. So, ganun, no? Ang Islam talagang complete way of life. Complete way of life. Ganun, no? Ustad, yung ko muna ito, alaikum salam, si Brad Kusbari Gafar. No? O ito, yung security guard ko to sa sa Malacanang. Si Kuya Tony Driasin, no? So, inshallah, Dato' Hamid na inshallah subhanahu wa ta'ala, susunod naman natin inshallah subhanahu wa ta'ala, ipapaabot naman natin kung ano ba talaga yung tinatawag natin na yung haligi ng pananampalatayang Islam, pillars of Islam, at saka yung pillars of Iman, yung arkanul Iman, yung fundamentals of faith ng isang Muslim. Para naman yung ating mga kapatid na mga Kristiyano, malalaman nila kung ano ba talaga ang pinaniniwalaan ng isang Muslim. Diba? At saka, kung ano ang kanilang mga pagsamba kapag ang isang Muslim ay ano ba talaga yung mga obligasyon o yung mga ibada, yung mga pagsamba ng isang Muslim. Kasi yung pag-aakala lang kasi nila, yung Muslim, unang-una,
anti-Christ. Yes. Hindi sila naniniwala kay Jesus, hindi sumusunod kay Jesus. Hindi, mahal natin siya. Yan ang Mahal natin. isa subhanahu wa ta'ala sa susunod. Bilang propeta. Yun ang ating pag-uusapan. Ulitin ko to nagpapakilala lang kami na isang nagsumikap na Muslim para sa ganoon makita nyo ang Muslim talaga ay kapayapaan ang hinahangad. Peace loving. Baka po isipin lang na naghihikayat tayo na mag-Muslim yung hindi Muslim, no? Kasi maganda yun parang nagpapakilala tayo kasi nauna na sa kanila yung pangitang image. So sa madaling salita, nagpapakilala po tayo, the same thing, dun din sa mga kapatid nating Muslim. Nagpapaalala. Ngayon, sa mga kapatid nating Muslim, lalo na ako, hindi naman ako ulama, no? Baka sabihin nila, magmamagaling. Wala. Hanggang ngayon, estudyante pa rin tayo. Estudyante. Ito nga si Ustad na magpapababa, no? So, yun. Magsasalam din ako sana manood to. Salamatan pala natin yung ating cameraman. Yung cameraman pala natin, yung black belter natin na Kalagan. Tribong Kalagan yan. Si brother Dato Jamal Turimocha. Dato kasi tawagan natin ngayon kasi gusto natin i-promote yung tradisyon. Buti nga yung mga Maguindanao, tawag na Dato. Which is dapat gano'n tayo no? Sa lahat ng mga native. Iba sa Bisaya yung Dato. Ano yun? Mayaman Gano'n ba yun? Kasi Dato is native. Dato, mayaman di mayaman tayo sa busilak ng puso, no? Allahu Akbar. So, ganun yun, Ustad. Ako, hindi ako nahiya. Actually, alhamdulillah, inisip ko to. Kung sa politika, nagbo-broadcast tayo, nagsulat tayo ng sa mga columnista tayo. Dito, at least, Dato Ustad, nakakasama kita. At least, meron tayong ganito tungkol sa Islam. Kasi, yun nga yung sinasabi ko, yung mga ibang event natin dyan, o programa natin dyan ay hindi ko masyado mabanggit ang Allah o kaya kapurihan ng Allah o kasi doon sa mga political views yun o sa pagiging doktor ko. Dito, pure magpupuri sa Allah. Alhamdulillah. No? Balance, no? So, alhamdulillah, no? Gusto ko rin, alam mo, malapit ang puso ko sa mga balik Islam. Abdul Rahman Cruz. Yan. 2008, gira pa yun sa Balawe. No? Dumating siya, no? Nandun ako sa Marcos. Ako pang tinap ng mga elders doon. Samahan mo to kasi galing Luzon yun Pumunta kami sa Emisyo. Marami tayo na pang nagdawa doon. Bakit di kami sa brigade, no? Kasama ko doon sila sa Idaming Taburana, no? So, yan, marami tayong balik Islam na malapit sa puso ko no? Ito rin magaling to pinapanood ko yung medyo bata, si Rashid, nung pinunta, hindi, iba pa si Rashid Lidasan. Ahmad Javier. One time, nagkakita lang kami doon nung si Mufti Ming, no? Sinundo. Yung gabay siguro. Yung unang dating na sa Pilipinas, sinundo namin yung kaibigan natin na doktor din si Ramis Mamainte. Kung siya nakita doon. Tapos, close si Mufti Ming tsaka si Dr. Ramis. Tayo ay isa lang mga splinter. Kasi gano'n lang tayo. Doon tayo sa mga driver, mga So, palas lang kinukuha natin. Doon siya Ahmad Javier. Yun, no? So, magagaling silang mga preacher, no? So, yun, Ustad. Sana, ma-maintain natin to, ang programang to. Sana, no? Magsalam ka nga kay, yung magulang natin, si Satan. Baka bigyan tayo ng kasi may pera yun bigyan tayo ng radio station na panggastusan Inshallah, magano sa Assalamualaikum, lolo ko yan lolo or bapa. Si Sata. Lagindam, no? Lagindam. Assalamualaikum dyan, sir, no? Assalamualaikum. Dating yan. Naway, yung ating mga programa, naway tuloy-tuloy at naway biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So,
So, salam dyan, no? Relax ka muna dyan. Ah, Kita tayo bukas. Inshallah. Panoorin mo to ha. Dato eh. Lolo eh. Lolo or ano? Uncle. Pagpatuloy natin yung video program, punduhan mo. Magtatayo na siya ng ano, inshallah. Tayo no, inshallah, alhamdulillah. Kasi maraming, hindi lang sa dawa, no? Kundi maraming bagay. Yung pag-spread na information sa mga, pakatulong tayo sa Pilipinas. So, halimbawa, may mga misinformed Tama. na mga patungkol sa mga Muslim. Pwede natin di ba? Yun. Ma-correct yun, no? Kaya yung magkakaroon ng employment yan eh. Yung mga kapatid natin na walang ano, Nga, no? tapos lang turuan, tapos ano sila, bigyan sila ng ano dyan. Hindi kasi, alam mo sa broadcasting, kaya nga sa media, pag may mga frame up, pag dumating ang media, yung mga, meron din mga pulis na ano eh, mga bad cops eh, no? Pulis patula sabi. May media yan, maano sila eh. So, nakakatulong din yan, no? Makakatulong tayo sa mga Kristyano natin na minsan na mga kapatid ng Kristyano o Muslim na naka-frame up. Ganun ang trabaho ko doon sa Manila eh. Yun din ang ano, no? So, makakatulong tayo. Isa pa last, no? Dito. Through media, yung mga conflict, tayo nagiging instrumento or tools para magkaayos. Halimbawa, isang rebuilding Muslim, tsaka yung mga kawal natin, no? O kaya may isang gulo ng puro Muslim, o kaya Muslim, Kristyano. Ito magiging instrumento tayo para tayo mag-ayos, kali ang tawag doon, wali. Magkaayos, no? So yun ang ano natin, mga layunin natin na dato ustad, no? Para sa kapayapaan, no? Kapayapaan. So yun ang Islam eh. Yun ang Islam, no? Sabi nga, Islam is solution of lahat. Solution of all, no? Lahat ng aspeto ng buhay. At yun ang sinabi ko kanina, na yung real o yung totoong pinanggalingan ng kapayapaan, yung tinatawag natin na yung galing sa puso at galing sa ating isip. At yan ay ma-acquire mo lang yan through submission to the will of one true God. No nga, kasi if you submit to the will of one true God, kasi pag dalawa yan, paano ka mag-ano, dapat isa lang, no? Talagang makukuha mo yung peace of mind. Kasi kahit na ikaw ay, hindi naman sinabi natin, kahit na ikaw ay pinakamahirap o kahit na ikaw ay mayaman, basta nandun sa iyo ang Allah, basta sinabit mo sa kanya ang lahat, talagang tanggap mo kung ano ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Kasi, alam mo na siya ang kumukontrol sa lahat. Siya yung, siya yung Razak, siya yung nagbibigay siya ng rizki, ng biyaya. Siya yung nagkukontrol, siya yung nangangalaga. Kaya kahit anong aspeto ng buhay meron ka, basta submissive ka sa Kanya, pinaubaya mo sa Kanya, ito yung kaloob mo, sinusunod mo yung Kanyang kalooban, kahit anong mangyari, para sa'yo, tanggap mo yun. Tama yan. Kasi kung wala sa iyo ang Allah, wala sa iyo ang tagapaglikha, hindi ka submissive sa Kanya, kung mayaman ka, matakot ka. Kasi bakit unang-una, baka aanin ka ng mga tao dyan. Kaya nga. Hindi alam mo kasi, Ustad, ito sa ano natin ito, pinapangarap mo pumasok sa surga, sa paraiso. Jannah, o sa paraiso. Pero i-expect mo, hindi ka mahirapan. Kaya yung mga nangangarap pumasok doon, dadaan ka talaga sa lahat ng kahirapan na emotionally, may mga betrayals, may mga struggle, sacrifices. Kasi sacrifice, papasok ka doon na wala kang sakripisyo. Hindi na. Una-una mong sakripisyo, doon pa lang sa pamilya mo, no? Kasi yun ang nangyari sa Propeta Muhammad eh. Sa lahat ng Muslim dumadaan dyan. Actually, madali lang yung struggle mo, mahirap ka kasi wala kang kayamanan. Kasi pwede mo ma-acquire ka agad eh.
kung sisikapin mo eh. Pero yung mga tao na sa kapaligid sa'yo, pag yun ang unang trial sa'yo ng Allah, mahirap yun eh. Kasi Pamilya. pamilya eh. Tapos, yun ang nangyari sa Propeta Muhammad. No? So, hindi mo kagad man yan. Only if the will of Allah will give you the right path. Kasi alam mo, Ustad, sinusubukan ka ng Allah eh. The more you are faithful, the more the Trials and tribulation. Yeah. Talagang pag nandyan na yan, pagpipili ka ito ba, susundin mo ba ako yung kagustuhan mo? Yung desire mo. Desire mo for this world. What is your desire in this world? One are your family. Then yung mga, kayamanan mo. What is everything that is pleasures. Yung nakakagano loob mo. Ito ba o ikaw? Ako. Di ba? No? So, Importante yun. pinaka-importante yun, no? So, talagang kailangan open ka na sa lahat ng trials. Pero siyempre, nandiyan pa rin ang Allah para gabayan tayo na we're not perfect, Ustad, no? Talagang, kaya ulitin natin, ano bang pamagat ng programa natin? Magsisikap tayo. Magsisikap. Magiging dahil, no? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, inshallah siguro, no, sa sunod na naman natin na episode, inshallah subhanahu wa ta'ala, idalangin natin sa Allah na naway mabigyan pa tayo ng mga pagkakataon, no, at ng ating naman na mapapaabot, no, ang mensahe ng Islam. At ulit, alhamdulillah, salamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, pasalamat tayo sa ating mga kapatid na taga-subaybay, no? Mahirap kasi pag Bisaya eh. Pero ang galing mo kasi mga taga-Baguio marunong na mag-Tagalog. So, taga-subaybay, maraming salamat sa ating mga kapatiran ng mga Muslim. Assalamualaikum dyan, no? Sa inyong lahat. Sa ating mga kapatiran naman ng mga hindi Muslim, magandang gabi sa buong mundo, no? Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat po. Maraming pong salamat. Sa susunod na naman, inshallah subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.